Kumusta po kayo mga kapatid? Ang pamagat po na ating tatalakayin ngayon ay sino ang mga tunay na Kristiyano? Ang mga alagad po ay unang tinawag ni Kristiyano sa Antioquia. Ito po ay nakasulat dito sa Aklat ng Gawa, chapter 11, verse 26 na sinasabi, "At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia." Yun po si Apostol Pablo ay dinala ni Bernabe sa Antioquia. So doon po sila sa Antioquia, sinimulang tawaging Kristiyano. Ano pong ibig sabihin ng Kristiyano? Nagmula po sa salitang Greek yan na Christianos. Sa English, Christian. Ang Christian means adherent or followers of Christ, tagasunod ni Kristo. Kung yan po ang meaning ng Christian, tanungin po natin ang ating sarili, tayo ba isang tunay na Kristiyano? Kung yung palang Christian ay tagasunod ni Kristo. Tagasunod po ba tayo ni Kristo? So tayo po ang nakakaalam, sarili natin at ang Diyos lamang nakakaalam kung tayo ba ay tagasunod ni Kristo. Madali namang magkunwari kapatid na tayo isang Kristiyano. Lahat po ng reliyon na dala ang pangalan ni Kristo ay tinatawag pong relihiyong Kristiyano. So paano po natin malalaman na talagang sila'y kay Kristo? Hindi po dahil sa banal o namumuhay sa kabanalan ang iyong pastor, ministro, o di kay pare, ikaw ay maliligtas nila kapatid. Kung hindi ka naman talaga sumusunod sa kalooban din ng Diyos, kahit anong turo nila sa iyo, hindi ka sumusunod, hindi ka rin nila maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan po ay sa ating pagsunod po. Dito sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 11 to 12. "Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili." So, bawat isa po sa atin ay magbibigay sulit ng kanyang sarili. Tayo mismo. Baga, hindi nakasama roon kahit padrino mo, pastor, o pari, o ministrong banal, walang magagawa yung kapatid. Bawat isa sa atin ay harap sa Diyos at magsusulit sa ating sarili. Sinabi dito sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 21 to 23 na sinasabi, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Malinaw kapatid, hindi lahat ang tumatawag sa Panginoon na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang gumaganap o sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Sa verse 22, "Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?" Pansinin po natin kung sino-sino yung mga tao na yun. Sila'y nagpapalayas ng demonyo. May nakikita po ba kayong ganung tao? Parang may nakikita po, yung mga pastor po yan, na nagpapalayas ng demonyo. Ano sinasabi nila? Diba, nag-i-English? "In the name of Jesus, I rebuke you. Devil spirit, get out from this man." Diba? Sinasabi yan kapatid. Mga pastor yun. Nagre-rebuke sila ng devil. Diba sabi dito? "Nagpapalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. At sa pangalan mo'y gumagawa kami ng mga makapangyarihang gawa." Tapos anong sasabihin naman niya sa verse 23? "At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Hindi pala kilala ng Panginoon yun. Sila yung mga pastor na nagpapalayas na sila ng mga demonyo. Gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ng Panginoon, pero hindi sila kilala ng Panginoon. Kaya maraming mga pastor din ang hindi maliligtas. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon na Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang, sila lamang sumusunod o gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ang mga pastor po kasi mga kapatid ay mabigat ang hatol sa kanila.
Dito sa aklat ng Santiago, chapter 3, verse 1, na sinasabi, "Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol." Mabigat kasi ang hatol ng mga pastor, kapatid. Hindi basta-basta sila. Dapat kasi ang pastor ay siya yung uliran. Mayroon kasi mga pastor, kapatid, minsan, "Mga kapatid, huwag kayong tumingin sa akin sapagkat ako'y tao lang, nagkakamali din. Tumingin kayo kay Kristo. Huwag ninyo akong tingnan, huwag niyo akong tularan." Hindi siya nararapat magiging pastor, kapatid. Kasi nga, hindi sa matutularan. Kasi nga, iba rin ang kanyang ginagawa. Sa Tito, chapter 2, verse 7 to 8. "Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan." Sa 8, "Pangusap na magaling na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin." Kapag ikaw ay isang pastor o nangangaral, ay uliran ka dapat ng mga tupa. Hindi ka basta-basta, kapatid. Yan sinabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 9. "Ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo." Sabi ng Apostol Pablo, kung ano nakita nyo sa akin, natutuhan nyo sa akin, yun yung mga bagay na yun ang gawin ninyo. Siya ang nagbigay ng halimbawa sa mga kapatid kung paano dapat mamuhay. Hindi dapat yung sabihin, "Kapatid, huwag nyo akong tularan. Si Kristo ang inyong tularan." Ibig sabihin, hindi ka sumusunod kay Kristo. Yan, natatakot ka na tularan nila. Hindi ka karapat-dapat, kapatid, na magiging mangangaral. Hindi ka pa dapat magturo. Sapat dito sa aklat ng Roma, chapter 2, verse 21 na sinasabi, "Ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka." Ibig sabihin, bago ka magturo sa iba, turuan mo muna ang iyong sarili, kapatid. Wala kang karapatang mangaral kapag hindi mo inaaralan ang sarili. Sinabi pa dito sa aklat ng Mateo, chapter 7, verse 4 to 5 na sinasabi, "O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang kahilan sa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang kahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid." May sabing tahilan. Sabi, may tahilan kasi mata, malaki po yung troso yun. Isang malaking troso na nasa yung mata, malaking puwing na nandyan sa mata mo. Wala kang karapatan magsabi sa iyong kapatid, "Kapatid, alisin ko yung puwing na nasa mata mo, samantalang may puwing ka sa mata mo malaki." Wala kang karapatan magsabi, "Kapatid, dapat magbago ka, samantalang ikaw naman ay hindi nagbago. Dapat sumunod ka kay Kristo, samantalang ikaw hindi naman sumusunod." Kaya, walang kapangyarihan yung sinasabi, kapatid. Hindi ka karapat dapat mangaral mo. Ang mga pastor ko ay hindi dapat maging bossing-bossing sa kanilang nasasakupan o sa mga inaalagaan nilang mga tupa. O sa mga kapatid, hindi dapat siya isang bossing-bossing. Karamihan sa mga pastor, maraming mga pastor ang ganun, bossing-bossing. Sila ang pinaglilingkuran. Ngunit, ang ibinigay ng Panginoong Hesus na halimbawa ay hindi dapat ikaw ang pinaglilingkuran. Dito sa aklat ng Mateo chapter 20, verse 28, "Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pangtubos sa marami." Pansinin natin, mga kapatid, na si Panginoong Hesus ay hindi siya pinaglilingkuran, kundi naglingkod. Ganon din dapat ang mga pastor. Hindi yung akala mo bossing-bossing lang. Utos doon, utos dito ng mga kapatid. Kasi siyang bossing eh. Hindi ganon. Ang tunay na pastor, hindi dapat yung siyang pinaglilingkuran, dapat naglilingkod.
nagsiserve. Hindi yung akala mo busing-busing. Ngayon, tanong po natin sa sarili natin, tayo ba'y talagang Kristiyano o hindi? Kung hindi pa tayo tunay na Kristiyano, panoorin po muna natin ang ating tinalakay ng mga nakaraan. Ang pamagat po ay, paano tayo magiging anak ng Diyos? Doon po sa YouTube channel, Peter DC 777. Doon po, nandun po yung ating topic na pinag-uusapan ng mga nakaraan. Yung mga awitin po ron na magpapalakas sa atin, makikita nyo rin po doon, mapapakinggan nyo. So, puntahan nyo po ron sa YouTube. At kapag atin na pong nagawa, yung mga ipinapayo ron ng Biblia, tayo na nga ang anak ng Diyos. Ngayon, kung anak tayo ng Diyos, dumadaan pa rin sa pagiging bata. Hindi naman kapag anak ka, pinanganak ka, tumalon ka na kaagad, nagiging malaki ka. Hindi naman yun. Dadaan ka pa rin sa proseso sa pagiging bata. Sinabi dito sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 5, na sinasabi, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Pansinin po natin mga kapatid, dalawa po dito. Una, ipanganak siya sa tubig. Pangalawa, ipanganak siya sa espiritu. Ano po yung ipanganak sa tubig? Yung po yung bautismo na sinasabi. Kailangan pong magpabautismo din tayo mga kapatid. Ito sa aklat ng Mateo, utos po ng Panginoong Hesus yan. Sa aklat ng Mateo chapter 28 verse 19 na sinasabi, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, kailangan din po ng bautismo. Ang bautismo po, dito sinasabi sa John chapter 3 verse 5, nauna po yung bautismo. Ipanganak dapat sa tubig at saka yung Espiritu. Yung katulad po kay Panginoong Hesus na siya ay unang ipinanganak sa tubig, ang pangalawa ay sa Espiritu. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 3 verse 16, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Una muna, sa tubig muna siya. Binautismuhan siya, ipinanganak siya sa tubig. Ang pangalawa ay ipinanganak siya sa Espiritu. Ibig sabihin, pumunta sa kanya ang Espiritu Santo, tumahan sa kanya. Ang unay tubig, ang pangalawa ay Espiritu Santo. Pero dito po, nangyari din na una mo nang ipinanganak sa Espiritu Santo bago sa tubig, kagaya ni Apostol Pablo. Ito po sa aklat ng Gawa, chapter 9, verse 17. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa inyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Sa 18, at pagdakay ng alaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay nagtindig at siya ay binautismuhan. Nauna munang ipinanganak sa Espiritu, ang pangalawa ay bautismo. Ganon din po si Cornelio dito sa Gawa pa rin, chapter 10 verse 44 hanggang 48 na sinasabi, samantalang nagsasalita pa si Pedro, ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. At sila sa pagtutuli, yung pagtutuli po, yung mga Israelita po, mga tinutuli po kasi yan eh. Yung mga hintil, hindi tinutuli yan. Na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magagayoy, sumagot si Pedro, mangyari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin, at inutusan niya sila
na magbautismo sa pangalan ni Jesucristo na magkagayoy kanilang ipinamanhik sa Kanya na matirang mga ilang araw. Pansinin po natin, nauna rin po ang kapanganakan nila sa Espiritu bago ang kapanganakan sa tubig. So kung tayo po ay handa ng sumunod kay Kristo, magpabautismo na po tayo. Ang bautismo po ay isang sagisag lamang na tayo nga ay namatay na tapos muling nabuhay. Kapag inilubog po tayo, para tayo inilibing, tapos ang pag-aahon natin sa tubig, para na rin tayong nabuhay muli. Dito po sa aklat ng Colosas chapter 2 verse 12 na sinasabi, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumuhay sa Kanya sa mga patay. Nangalibing daw, nakalakip niya sa bautismo. Isang sagisag lang po ang bautismo, na ikaw ay namatay na sa dati mong pagkatao. Dito nga sa Colosas pa rin, chapter 3, verse 5 and 9, na sinasabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na siyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ipatayin ninyo ang inyong sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Yung sangkap na ginagamit natin sa pakikiapid. Ang ibig sabihin doon, patilinghagang salita, ibig sabihin, titigil mo na. Tigilan mo na, patayin mo na. Huwag mo nang pakikilosin sa masamang gawa ang sangkap ng iyong katawan. Dito sa verse 9, huwag kayong mga bulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Diba, hinubad mo na. Pinatay mo na ang dati mong pagkatao. Pati ang mga gawa, no? Masasamang gawa, inalis mo na, kapatid. Kaya hindi ka na dapat gagawa ng masama. Hindi ka na dapat magsisinungaling, magbubulaan sa isa't isa. Sapagkat pinatay mo na ang dati mong pagkatao. At dito pa sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 3 and 4, na sinasabi, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa Kanyang kamatayan? Tayo ay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Yung bautismo pala natin din sa kamatayan ni Kristo, nangabautismuhan tayo. Sagisag lang yung bautismo na yun, na tayo'y namatay na, inilibing na, at muling nabuhay pag-ahon. Isang sagisag lamang yun sa isang bautismo, kapatid. Ang mga Kristiyano po sa kasalukuyan, ang practice po sa ngayon, aaralan muna ang isang tao. Pagkatapos na maaralan, tinanggap ang buong aral, sa kanila binabautismuhan. Pag tinanggap na si Kristo, binabautismuhan nila. Ganon din naman dapat ang gagawin natin, mga kapatid, kung saan man kayo naroon, makapakinig kayo ng mga aral na ito. Sumari lang po kayo magpabautismo sa inyong mga pastor. May mga pastor pong malapit sa inyong lugar. Magpabautismo kayo, kausapin niyo po sila na magpabautismo kayo. Sapagkat kailangan po ng bautismo. Kung nais mo na pong tanggapin talaga si Kristo, kumbaga, ang bautismo po ay parang nanunumpa ka. Kaya manunumpa ka na susundin mo kung ano mga inuutos niya, sapagkat iyon ang iyong buong katungkulan. Gusto mo nang gampanan ang iyong buong katungkulan, kapatid. Ano po ang ating buong katungkulan? Dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So yun pong ating buong katungkulan, ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ngayon, kung nais mo nang gawin ang iyong katungkulan, nagpasya ka sa iyong sarili, na gusto mo nang sumunod kay Kristo, magpabautismo ka, kapatid. Sapagkat kailangan din natin ganapin ang pagbabautismo. Mateo chapter 3 verse 13 hanggang 16 nga.
Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilee at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin." Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran ng magkagayoy." Pinayagan niya siya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sabi niya dito sa 15, ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Ibig sabihin, may kulang pag hindi sa babautismuhan. Para maganap ang buong katuwiran, kailangan mabautismuhan tayo, kapatid. Kahit tinanggap mo ng Espiritu Santo, magpabautismo ka pa rin sa tubig para maganap natin ang buong katuwiran. Kailangan natin gawin isang tipan, kumbaga, sa bagong tipan, na kailangan isang ritual sa Kristiyano na magpabautismo ka sa tubig. Saan po gaganapin ang bautismo sa tubig? Dapat po sa lugar na may kayang ilubog ang tao. Sapagkat ang meaning po ng bautismo o baptism sa Thayer Bible Dictionary, ang ibig sabihin po ng baptism ay to immerse or to submerge. Ibig sabihin po ilulubog. Yun po ang ibig sabihin ng baptism o bautismo. Hindi po kagaya nung ginagawa ng mga Katoliko na wisik-wisik, hindi po nilubog yun. Hindi po bautismo yun, kundi sprinkling of water lang yun. Mga wisik-wisik. Hindi po bautismo yun. Ang pagbabautismo, nilulubog po to immerse or to submerge. Kasi nga, ang paglubog sa'yo, isang sagisag yun na ikaw ay inilibing na. At noong pag-ahon mo sa tubig, isang sagisag na ikaw ay muling nabuhay. Yun, kapatid, dapat doon isasagawa sa isang tubig na kayang ilubog ang isang tao bilang sagisag na siya ay inilibing na at muling nabuhay. So, maghanap po tayo kung saan yung mga pastor na maaaring magbautismo sa atin, kung saan man kayo nabibilang. Kung wala, kung sa Katoliko kayo, pumunta kayo sa ibang mga pastor para magpabautismo. Huwag yung wisik-wisik, kapatid, hindi totoong bautismo yun. Hindi pa nagaganap sa iyo ang tunay na bautismo talaga. So, hindi naman kailangan na kung nagpabautismo ka sa isang pastor, ay doon ka na lang sa kanya. Kumbaga, doon ka na mapapabilang kagad. Hindi naman kailangan yung kapatid, kundi kung saan mo gusto. Kung saan mo gustong umanib, doon mo gusto, doon ka malapit sa lugar ninyo yung ganun, na mayroong nagkakatipon lagi na nag-aaral ng salita ng Diyos, doon ka pumunta. Mag-aaral ka lagi. Kapag si Panginoon Jesus man, binautismuhan siya ni Juan Bautista. Pero hindi sa nagiging kaanib ni Juan Bautista. Magkaiba sila. Nagpabautismo lang si Panginoon Jesus kay Juan Bautista sapagkat nagbabautismo siya. Pero hindi sa umanib kay Juan Bautista, kundi ibang Panginoon. Kaya, pwede rin kayong umalis din. Doon kayo pumunta kung saan yung gustong, kumbaga, mag-aaral ng salita ng Diyos, kahit saan. Ang mahalaga ay nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, kapatid. Nagpapatuloy ka. Ngayon nga, kung tunay na tayo pinanganak, ay dadaan pa rin tayo sa pagkabata. Ang lahat naman ng ipinanganak ay dadaan sa pagiging bata. Sinabi nga dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 3, verse 1 na sinasabi, "At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsasalita sa inyo tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." May mga sanggol kay Kristo. Yun yung mga bagong panganak o mga bagong isinilang na muli. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 2 na sinasabi, "Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas." Nasain ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa espiritu. Ano yun? Yun yung pagkain na espiritual, yung salita ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 4 na sinasabi ng Panginoon,
Datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Doon tayo nabubuhay. Pagkain natin yan sa spiritual, ang salita ng Diyos. Dito sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4, verse 6 na sinasabi, kung ipaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinakandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. Yung salita ng Diyos, kinakandili tayo ron, inaalagaan tayo roon. Ang salita ng Diyos, yun yung pinakapagkain natin. Dito sa aklat ng Episo, chapter 4, verse 13, mayroong sinasabi, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Yung pala'y inaalagaan tayo hanggang sa tayo lumaki na magiging tulad ni Kristo. Ano si Kristo, di ba? Banal. Yan sinasabi dito sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 15 na sinasabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal lamang kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya, magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay sapagkat banal ang tumawag sa atin. Magsanay sa kabanalan. Dito sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4, verse 7 na sinasabi, datapwat itakwil mo ang mga katahang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Ang kabanalan pala ay sinasanay, kapatid. Ano ba ang pagsasanay sa kabanalan? Ibig sabihin, sa araw na ito, kapag nagkamali ka, bukas, subukan mong baguhin yun. Lagi ka nagbubulay, lagi mo ini-evaluate ang sarili mo. Kung nagkasala ka ngayon, humingi ka ng tawad sa Diyos. At pilitin mo bukas na hindi ka na magkasala, hindi mo maulit ang ganong kasalanan. Sinasanay mo ay yung sarili. Kung nagkamali ka, itinutuwid mo. Sinasanay mong magpakabanal, kaya nagsanay ka sa kabanalan. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Kaya sabi niya, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Kaya sinasanay ang kabanalan. Kung nagkamali yung bibig mo ngayon, nakapagsalita ng hindi maganda, humihingi kagad ng tawad sa Diyos. Humihingi tayo ng tawad at pilit nating baguhin sapagkat alam natin na mali yung ating sinasabi. Kaya, unti-unti kang nababago hanggang sa magiging tulad sa unang pagkalikha ng Diyos sa atin dito sa aklat ng Episo, chapter 4, verse 24. Na kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang una pong tao, si Adan at Eva sa simula ay walang kasalanan na ay nilikha sila sa nilalang sa katwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. Ibabalik tayo roon sa pagiging makatwiran, banal at makatotohanan. Doon tayo ibabalik. Magiging tulad ni Kristo ng banal. Kaya inaalagaan tayo, kinakandili tayo ng salita ng Diyos. Yun yung magpapalago sa atin para magiging tulad tayo kay Kristo na banal, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, kapatid, tayo ba isang tunay na Kristiyano? Tayo ba'y tagasunod na ni Kristo? Sinabi nga ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, sila ay aking nakikilala at sila ay nagsisisunod sa akin. Yung mga tunay na tupa, yung tunay na Kristiyano ay nakikinig, sumusunod, kilala sila ng Panginoon sapagkat sumusunod sila. Sila yung mga tunay na Kristiyano. Yun ang nagpapatunay na tunay ka na Kristiyano o tunay kang sumampalataya kay Kristo ay nasusulat dito sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 19 hanggang 26 na sinasabi, ikaw ay sumasampalataya ng Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang malaman, o taong walang kabuluhan,
na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? O hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng gawa ay naging sakdal ang pananampalataya at natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Sa 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa 25, at gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa dahil sa tinanggap niya ang masugo at kanyang pinapagdaan sila sa ibang daan. Sa 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yung pala kapatid, ang tunay na pananampalataya o tunay na Kristiyano ay sumusunod. Yun yung patunay na ikaw nga ay tunay na sumampalataya kay Kristo. Sa gawa, makikita, kumbaga, dito nga sa aklat ng Titus chapter 1 verse 16. Sila'y na nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Kilala raw nila ang Diyos, pero hindi totoo yun. Ang mga gawa nila ang nagpapatotoo na hindi nila kilala ang Diyos. Kaya sa gawa, makikilala kung ikaw ba ay isang tunay na Kristiyano o hindi. Kung ikaw ba ay tunay na sumasampalataya o hindi. At wala rin tayong karapatan mga kapatid na tawagin natin ang Panginoong Hesus na Panginoon kung hindi natin sinusunod ang mga bagay na iniutos niya sa atin. Sa aklat ng Lucas chapter 6 verse 46, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Wala tayong karapatan din na tawagin ang Panginoong Hesus na Panginoon kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga iniuutos, mga kapatid. Binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng halimbawa kung paano tayo mamuhay. Ito sa aklat ng unang Pedro, chapter 2, verse 21 to 23. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Sa 22, na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. 23, na nang siya ay alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya ay magbata ay hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Anong ginawa nila kay Kristo? Diba? Kinurunahan ng mga tinik, sinusuntok, sampal, dinuraan, tadyak. Anong inabot ni Kristo? Pero wala man lang siyang sinabi sa kanila. Hindi siya nagsabi, pag nakaligtas na ako dito, yari kayo sa akin. Walang ganun, kapatid. Baga, walang paghihiganting nasa isip niya. Kundi, ang kanya pang sinabi dito sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbahabahagi nila ng kanyang mga suot, ay kanilang pinagsapalaran. Sa kabila ng ginawa nila kay Panginoong Hesus, anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung halimbawa na binigay ng Panginoon sa atin, dun sa mga tunay na Kristiyano. Sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 13 to 14, kayo'y magsipasok sa makipot ng pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malawak ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Maluwang daw ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamakan. Marami ang dooy nagsisipasok. Ano pong tendency roon, kapatid, kapag doon tayo dumadaan sa maluwang na daanan? Maluwag, malapad. Kahit anong gawin natin, kahit serpo-serpo, gulong-gulong, pasiksag-siksag, ikis-ikis, ang gagawin, nagagawa lahat. Ibig sabihin, walang disiplina sa sarili.
Kumbaga, walang nagbabawal. Kahit anong gawin mo, nagagawa mo. Ano kaya mga ginagawa doon talaga ng mga taong nandun dumadaan sa malawak na daan? Dito po sa aklat ng Galatia, chapter 5, verse 19 to 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid bagay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, nagtatanim ng galit sa kapwa, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagsisilos, mga nagtatalo, mga pagsisilos, mga pagkakaalitan, nag-aaway, mga pagkakampi-kampi, kampi-kampihan, ganun. Ang daming kampi-kampihan, lalo na sa mga politiko, kampi-kampihan yan. Mga pagkakabahagi, hiwa-hiwalay nga. Kasi kampi-kampi, kaya magkahiwa-hiwalay. Lalo na sa pananampalataya, dito ako ganito, dito ang tama, di ba? Mga hidwang pananampalataya, yung mga maling paniniwala. Sa 21, mga kapanaghilihan, yung mga pagkakainggit, mga paglalasing. Medyo mahirap to, kapatid. Marami ang gumagawa sa atin ito. Laging naglalasing. Mga paglalasing, sino sa atin kaya ang gumagawa ng ganong mga paglalasing? Nandun yung ibig sabihin, doon yung dumadaan sa maluwang na pintuan. Mga kalayawan, ano ang kalayawan? Yung mga ginagawa natin, sige kung saan-saan tayo pumupunta. Sasayaw, kung saan-saan tayong barkadahan. Mga kalayawan yung mga kapatid. At ang mga katulad dito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalaala na ang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Malawak na landas patungo sa kapahamakan. Iyon yung ginagawa nila, hindi rin sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun yung mga ginagawa nandun, paglalasing, kalibugan, ano ba lahat? Kalayawan, lahat na nandun. Sila yung hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kasi patungo sila sa kapahamakan. Dito pa sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 to 10 na sinasabi, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid. Ano ba yung mapakiapid? May asawa, lipat doon sa kabilang asawa, mapakiapid yung kapatid. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, Diyos-Diyosan, alam na natin, Diyos-Diyosan kapatid. Ni ang mga mangangalunya, ano yung mangangalunya, di ba? Alam na natin nangangalunya, punta roon, may asawa na, pupunta sa iba, nangangalunya yun. Ni ang mga nang bababae, yung babaero, babae dito, babae ron, babae ng babae. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, sino yun? Ibig sabihin, lalaki sa lalaki. Wala namang problema kung ang iyong pakiramdam ay babae pa, bakla ang iyong pakiramdam. Pero hindi ka naman, kumbaga, sumisiping sa kapwa mo lalaki, walang problema yung kapatid. Pakiramdam mo lang yun, pero pinipigil mo yung sarili. Walang kasalanan doon. Kung pakiramdam mo yung ganun, hindi ka lang ipagsiping doon sa kapwa mo lalaki. Ayun yun, hindi dapat. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglulupig, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Inulit ng kapatid, hindi pa rin magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sila yung dumadaan sa malawak na landas. Nagagawa nila ang gusto nila. Ibig sabihin, sila yung nasusunod sa kanilang sarili. Kung anong gusto lang gawin, nasusunod. Kumbaga walang nagbabawal. Dito pa sa aklat ng Mateo, chapter 5, verse 22 na sinasabi, datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapupuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. Kung galit kasi yung kapatid, doon ka sa kahatulan. At ang sino magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Ano yung raka? Salitang Aramaiko yung kapatid. Aramaiko, sister language ng Hebrew. Aramaiko. Ang ibig sabihin po rin raka, stupid. Yung tanga, yung gago. Yun po. Masama po yan.
hindi kalooban ng Diyos. Ang sabi, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Anong Sanhedrin? Sa mga hukom. Yung mga hukom sa kanila yun. Ahatulan ka doon. Kaya yung mga nagmumura, wala yung kapatid. Sabi, ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Pero mo sabihin mo lang sa yung kapwa, ulol, mapunta ka sa impyerno. Yun yung mga taong dumadaan sa maluwag na pintuan at malawak na daan na patungo sa pagkapahamak. Yun yung ginagawa nila. Yun yung inuugali nila, kapatid. Kumbaga, ipinapaalam na sa atin ng Biblia kung sino ba yung dumadaan doon. Ano bang ginagawa? Para at least alam natin, kumbaga, may babala na sa atin na dapat nating baguhin ang ating sarili sapagkat yun pala yung mga dumadaan doon. Ito pa sa aklat ng Apokalipsis, chapter 21 verse 8. Ngunit ang mga duwag at ang mga hindi mananampalataya at ang mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Ano ba yung manggagaway? Mga mangkukulam yun. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun yung mga pupunta roon sa pagkapahamak. Doon dumadaan sa landas na malawak. Yung sabihin, gusto nila doon, walang bawal eh. Wala namang nagbabawal doon, kaya gusto nila roon. Ang hindi niya alam ay pupunta sa kapahamakan. Anong ibig sabihin? Yung duwag, ibig sabihin, kunting mga pagsubok lang, umuurong na, iduwag siya. Hindi niya susundin ang utos ng Diyos, nasubok lang sa ayaw na, ay duwag, umuurong agad. Ibig sabihin, ay hindi sa karapat-dapat, sa dagat-dagatang apoy, ang kanyang patutunguhan, kapatid. Sila yung mga dumadaan sa landas na malawak, patungo sa pagkapahamak. Sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakasumpong noon. Ano pong tendency roon kapag doon tayo dumadaan, kapatid, sa makipot na pintuan at makitid na daan? Ang pagpasok mo roon, kapatid, kung nakatagilid ka pagpasok mo, hanggang doon tagilid ka. Nandoon yung pagtitiis, nandoon yung pagpipigil sa sarili, nandoon yung disiplina sa sarili. May sinusunod ka. Hindi kayong pwedeng pa-ikis-ikis o di kayo zigzag. Hindi maaari doon. Hindi mo magagawa ang lahat. May sinusunod ka. Kaya nga, makitid na landas ang iyong daanan patungo naman sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Ano-ano kaya mga ginagawa ng mga tao na yun? Para at least malaman natin ng mga dumadaan doon. Ano kaya? Sila yung dito sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 27, di ba? Ang sinasabi, dinirinig ng aking tupang, aking tining, sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Sila yung mga tupa na nakikinig kay Kristo at sumusunod. Sila yung mga nasa makitid na landas. Doon sila dumadaan. Sumusunod sila kung ano inuutos ni Kristo. Sinabing huwag mong gawin yan, huwag mong gawin. Sinabing yan ang gawin mo lang, yan lang ang gawin mo. Limitado ang bawat galaw mo. Hindi ka maaaring gawa na lang sa gusto mo. Dito pa sa aklat ng Kalawang Timoteo, chapter 2, verse 19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Yung mga lumalayo sa kalikuan, sila na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, lumalayo sila sa kalikuan. May disiplina sila sa kanilang sarili. O alam nilang mali, hindi nila gagawin yun. Iniiwasan nila yun. Sapagkat may Panginoon silang sinusundan, ginagalang nila ang Panginoon. Ano pa? Sinabi pa dito sa aklat ng unang Pedro, chapter 1, verse 15 na sinasabi, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Nandoon yung pagpakabanal na sinasabi, magsanay, nagsasanay sila sa kabanalan. Sinasabi dito sa aklat ng unang Timoteo, chapter 4, verse 7. Datapwat, itakwil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. Nandun yung pagsasanay sa kabanalan nila.
Kung nagkamali sila ngayon, humihingi sila ng tawad sa Diyos. At pinipilit nilang huwag nang maulit ang kasalanan nyo. Magkasala ulit, hingi ng tawad ulit sa Diyos. Hindi tayo perfect, nagkakamali. Yun yung pagsasanay sa kabanalan. Pag nagkamali ka ngayon, pilitin mong hindi na magkamali bukas. Sa mga darating na panahon. Yun yung pagsasanay. Lagi kang humihingi sa Diyos ng tulong para maisagawa mo ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban. Ano pa? Dito sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 12 na sinasabi, ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun, nag-iibigan sila sa isa't isa magkakapatid. Magkakapatid sa pananampalataya ay nag-iibigan nyo. Ano pa? Ito sa Efeso chapter 5 verse 2 na sinasabi, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Magsilakad daw tayo sa pag-ibig. Ano yung pag-ibig, kapatid? Doon tayo lumakad daw. Sa aklat ng unang Korinto, chapter 13, verse 4 hanggang 7, sabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ano yung mapagpahinuhod? Matyaga yun. Magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi yung puro na lang sa ang galing-galing ko, ang tali-talino ko. Hindi nagpapalalo, hindi siya nagmamataas. Verse 5, hindi nag-uugaling mahalay, hindi magaspang ang ugali, kapatid. Hindi pangit ang ugali. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi ang sarili lamang iniisip lagi. Puro laging, dapat ako ganito, dapat ako lagi pabor sa kanya. Hindi nayayamot, hindi ba naaasar agad. Hindi inaalumana ang masama, hindi siya nagtatanim ng galit sa kapwa-tao. Kumbaga, hindi nagagalak sa kalikuan, hindi nagagalak sa kalikuan. Diba minsan pag nag-aaway dyan, minsan gumagawa ng kalukuhan, tuwang-tuwa tayo. Ay, hindi yun pag-ibig, kapatid. Hindi ka lumalakad sa pag-ibig. Kung natutuwa kang may gumagawa ng masama, hindi ka lumalakad sa pag-ibig. Kasi nga natutuwa ka eh. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Doon ka sa kung anong katotohanan, salita ng Diyos, doon ka masaya. Lahat ay binabata, o tinitiis. Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ng salita ng Diyos ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ng pangako ng Diyos na nasusulat sa Biblia, buhay na walang hanggan, kaharian, na walang ng pagluha, walang dalamhati, pananambit, lahat yun, pinaniniwalaan mo. Lahat ay tinitiis. Lahat ng mga pagsubok bilang isang Kristiyano ay tinitiis. Sila yung lumalakad sa pag-ibig. Sila yung nasa makipot na pintuan at makitid na daan. Doon sila dumadaan. Baga may utos silang sinusunod. Mayroon pa sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 39 to 48 na sinasabi, datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi ang sinumang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Sinampal ka dito, kapatid, iharap mo pa yung kabila. Sabihin, hindi naman literal, lubusang pagpakumbaba. Sinampal sa kabila, ibigay mo pang kabila. Yun ang gusto ng Panginoon. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. Ang tunika po, kapatid, yung damit na panloob, yung balabal, pandubli. Ang gustong agawin niyo, ibigay mo. At ibigay mo pa yung pandubli mo. Ang gusto ng Panginoon, lubusang pagpakumbaba. At sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Pipilitin kasi, dalhin mo itong daladalahan ko doon. May mga taong mapanglupig eh. May mga dati, yung mga kawal dati. May matataas na katungkulan. Sinabi sa dalhin mo to, dalhin hanggang doon. Dagdagan mo pa. 1 milya, gagawin mong 2 milya. Ganun yung kapatid. Magpakumbaba ka. Ano pa? Dito sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 19 to 21, na sinasabi, huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat,
akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Huwag daw maghiganti. May karamihan sa atin, pag nasapak ng kaunti, yari, naghiganti na kaagad. Napagsabihan ka lang ng konti, mumurahin mo na kaagad. Malayo kapatid, di ba? Sa 20. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibinubunton mo sa kanyang ulo. Diba? Consistent ka dapat. Pag ginagawan ka ng masama, tuloy-tuloy mong gawan mo siya ng mabuti. Sukli mo lagi ang mabuti. Kapag nauhaw siya, painumin mo. Pag nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Yun yung utos ng Panginoon, wala kang magagawa. Utos ng iyong Panginoon yun. Sa 21, huwag kang padaig ng masama, kundi bagpos, daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padaig. Kapag gagayahin mo sila, nadaig ka. Pero kung consistent ka, nagpapatuloy ka sa paggawa ng mabuti, sa kabila ng kanyang ginagawang masama sa iyo, panalo ka. At sabi nga doon sa 20, di ba? Parang apoy raw na binubunton mo sa kanyang ulo. Isa hindi sa mapakali, iniisip niya yun. Anong nangyari sa taong ito? Masama ang ginagawa ko sa kanya. Pero ang sinusukli niya sa akin ay mabuti. Parang si Haring Saul, sa kabila ng ginagawa niyang masama, gusto niyang patayin si David. Hindi pa rin sa ginantihan ni David, hindi sa pinatin David, kahit binigay na ng Diyos ang pagkakataon na maaari niyang patayin si Saul. Nakalapit siya sa kay Saul, nakatulog si Saul. Kinuha niyang sibat at pinunitan pa niya ng damit, ng laylayan ng damit ni Saul. Patunay na nakalapit siya. At nung nagising si Saul, sumigaw si David na gano'n nga, kahit sa kabila ng ginawa mo sa akin, binigay na ng pagkakataon ng Diyos na mapatay kita pero hindi ko ginawa. Nandito ang patunay, ang sibat mo at ang laylayan ng yung damit, tingnan mo. Punit yan, nandito. Kaya umiyak si Saul. Kasi nga, sa kanyang ginawa kay David, gusto niyang patayin si David. Pero ang ginawa ni David, sinuklian niya ng mabuti Saul. Hindi pa rin niya pinatay. Kaya umiyak siya. Parang yun nga, parang apoy ang binuntun mo sa kanyang ulo. Hindi siya mapakali. Magsisisi yun. Maring sa umpisa, hindi. Pero kung tuloy-tuloy ka, mararamdaman niya yun. Makukonsensya siya. Mahihiya siya sa'yo. Ano pa kapatid? Sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 14 and 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Pala kapatid, kailangan nagpapatawad din yun. Yung mga dumadaan dun sa landas na makitid, nagpapatawad. Kasi kung hindi sila nagpapatawad, hindi rin sila papatatawarin ng Diyos. Yung mga taong doon dumadaan sa landas na makitid, na patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasumpong niyaon. Ngayon, kung nalaman natin mga kapatid na tayo'y dumadaan sa malawak na landas, pagkakataon na nabaguhin natin ang ating sarili. Lumapit na tayo sa Diyos. Huwag nating pabayaan na mapahamak tayo. Ang buhay ay parang singaw lang kumbaga. Hindi natin alam kung kailan tayo magwawakas. Sa aklat nga ng Santiago, chapter 4, verse 13. Magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawit. Ganun lang tayo mga kapatid, hindi natin maaaring pagmayabang ang bukas na may gawin tayong ganun. O di kayo mamaya, hindi mo alam yun. Lalo ang stroke ngayon, gulat ka na lang, naglalakad ka, bigla kang nabuwal, patay na pala. Yun ang huling hininga mo. Kaya, kung alam mo, doon ka lumalakad sa malawak na landas na yun, na binabanggit ng Biblia kanina sa binasa natin. Kung ikaw yun, magbago na tayo kapatid. Nasubukan nating panoorin sa YouTube channel ko, yung Peter DC777. Doon po mga kapatid, hanapin mo yung paano tayo magiging anak ng Diyos. Doon mo ngayon makikita
kung anong dapat mong gawin. Huwag nating pabayaan na mapahamak tayo, kapatid. Ngayon, pinaalam na sa atin kung anong dapat natin gawin. Gawin natin. Hindi naman nagbubulaan o nagsisinungaling ang Biblia. Ang Biblia po ay katotohanan na sinasabi nga sa aklat ng Juan. Chapter 17, verse 17 na sinasabi, pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yun yung sabi. At ang Diyos naman ay hindi nagsisinungaling. Sinabi nga dito sa aklat ng Titus, chapter 1, verse 2 na sinasabi, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. Ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. Lahat ng sinasabi na dito ay totoo. Kaya, kung ang ating ginagawa ay kasama ron sa mga nabanggit na dumadaan sa malawak na landas na patungo sa pagkapahamak, marami ang do'y nagsisipasok, magpasya na tayo, kapatid. Nabaguhin ang ating sarili. Iayon natin sa buhay na ninanais ng Panginoon. Pakinggan o kung alin saan kayo, sa mga pastor o saan man na mayroong mga pastor sa inyo nagtuturo ng salita ng Diyos, makinig kayo, itanong ninyo kung paano maligtas. Kung wala nga, kung gusto nyong madalian, pumunta kayo sa channel ko. Pakinggan nyo lang. Gawin natin kung anong sinasabi ng Biblia. Magtatamo tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa pagdating ng pag-uukom. Ito, kapatid, ay mahirap gawin. Kaya nga nasa makitid na landas kayo. Mahirap gawin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero mo, ibigin mo yung kaaway. Gawan mo ng mabuti ang gumawa ng masama. Pag sinampal ang kabilang pisngi, ibigay mong kabila. Pag nauuhaw ang kaaway, painumin mo. Pag nagutom, pakainin mo. Mahirap gawin yan. Sabi, kapag nagkasala, katawarin mo. Diba? Ang kailangan dito, kapatid, ang pagtitiis. Tiisin mo. Ang kailangan ay maging mapagpigil ka sa iyong sarili. Dito sa aklat na unang Pedro, chapter 5, verse 8 na sinasabi, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Nandun yung word na pagpipigil. Pigilin mo ang iyong sarili. Kahit galit ka na, pigilin mo yan. Huwag kang magagalit. Dahil utos ng Panginoon, huwag kang magalit. Ibigin ang kaaway. Ang gagawin mo? Pigilin mo yung sarili. So dahil nga makitid na landas ang ating dinadaanan, kapatid, mararamdaman mo ang kahirapan. Hanggat hindi mo mararamdaman na nahihirapan ka sa pagsunod o sa pamumuhay Kristiyano, ang akala mo ay ganun lang, papalakpak ay sapat na. O hanggat hindi mo masabi sa iyong sarili, mahirap pala ang buhay patungo sa kaligtasan. Mahirap palang sumunod. Kasi nahihirapan kang sumunod sa utos ni Kristo. Ibig sabihin doon, kapag nahihirapan ka, nakaramdam ka ng ganun, ikaw na yung taong lumalakad sa makitid na landas na patungo sa buhay at kakaunti na akasumpong niyaon. Hanggat hindi mo masabing na mahirap ang buhay Kristiyano, hindi ka pa nga lumalakad doon. Nandun ka sa maluwag na pintuan, malawak na landas pang yung dinadaanan. Hindi ka nahihirapan dahil hindi ka naman sumusunod eh. Gawin mo ang gusto mo, anong mahirap doon? Diba? Wala namang sinusunod na batas. Kaya, kung nahihirapan ka, ikaw lang ngayon, kapatid. Lumalakad ka na sa makitid ng landas. May kahirapan talaga. Kaya kailangan na ang pagtitiis. Titiisin mo ang iyong sarili dito sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 36. Yun ang sinasabi, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kailangan pagtitiis. Tiisin mo ang iyong sarili kahit nahihirapan ka, tiisin mo upang magsitanggap kayo ng pangako. Ano yung pangako? Ito may babasahin ko sa aklat ng Apokalipsis, chapter 21, verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay na parang nawala ng kamatayan, wala ng lungkot, wala ng iyak. Yan ang pangako ng Diyos. Doon sa kanyang kaharian, dito sa aklat ng Mateo, chapter 25, verse 34 na sinasabi,
Kung magkagayo sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. May kaharian na nakahanda ang Diyos. Yun yung pangako. Kung tayo magtitiis, magawa natin ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap tayo ng pangako. Buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Gaano kaya kaganda yun? Dito sa aklat ng unang Korinto chapter 2 verse 9 na sinasabi, datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Yung mga inihinda raw ng Diyos, hindi pa pumasok sa isip ng tao, hindi pa pumasok sa kanyang isip, hindi pa nakita. Ang dami ng magagandang bagay tayo nakita, kumbaga magagandang lugar, pero hindi pa raw nakita yun, hindi pa narinig. Kasi napakaganda yung kapatid. Kung ito may patalinghaga na salita dito sa aklat ng Apokalipsis, chapter 21, verse 21. Kung ganito nga, maganda, sabi, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, ang bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gayang na nanganganinag na bubog. Kung ganun kapatid, perlas ang mga pintuan, tapos yung buong lansangan ay dalisay na ginto. Biro mo, nanganganinag, first class na ginto yun. Mataas na karats, hindi basta-basta. Yun yung pangako ng Diyos. Kung tayo magtiis upang magawa natin ang kalooban ng Diyos, tatanggapin natin ang pangakong yun. Kailangan tayo magtiis sapagkat ang pagtitiis ay kasama sa buhay Kristiyano yan kapatid. Dito sa aklat ng Filipos, chapter 1, verse 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yun pala. Hindi lang sumampalataya, kundi magtiis din. May titiisin tayo kapatid para kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Kaya ang gagawin, kaya ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo chapter 16 verse 24, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sumusunod kay Kristo, may cross na pinapasan niyo. Kapag may cross na pinapasan, alam mo na yun, may kahirapan. Kailangan tanggihan mo ang iyong sarili. Marami tayong gustong gawin. Pero kung si Kristo ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon, wala ka nang magagawa. Hindi na sarili mong susundin mo, kundi si Kristo na. Si Kristo na nakatrono sa iyo. Hindi na ikaw ang hari sa iyong sarili, kundi si Kristo na ang iyong hari. Mga dito nga sa Galatia, chapter 2 verse 20 na sinasabi, ako nga'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Napako na siyang kasama ni Kristo, hindi na siya nabubuhay sa sarili, sabi ni Apostol Pablo. Si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. Hindi na siyang nasusunod, kundi si Kristo na. Sapagkat tinanggap na niya si Kristo na kanyang Panginoon. Kaya hindi na siya ang nasusunod. Kaya ang ibig sumunod kay Kristo, sabi niya sa 16:24 ng Mateo, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa kanya. Yun, may kahirapan yung kapatid. Hindi basta-basta ang tinatahak ng landas ng mga patungo sa kaligtasan. May kahirapan. Hindi natin kayang gawin mo mag-isa kapatid. Kaya ang kailangan nating manalangin sa Diyos. May utos yan dito sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5, verse 17 na sinasabi, magsipanalangin kayong walang patid. So gawin natin. Utos ng Diyos na manalangin. O di manalangin tayo. Anong gagawin natin? Hilingin natin sa Kanya kung ano mang mga bagay na nahihirapan tayong gawin. Hilingin natin, lalo na roon sa mga utos na napakahirap yung gawin. Anong hilingin natin? Dito sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 6,
Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sabihin pa na natin sa Diyos kung ano mga kahilingan natin. Sabihin natin sa Kanya. Sapagkat sinabi dito sa Mateo chapter 7 verse 7 na sinasabi, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasumpong. Magsikato kayo at kayo'y bubuksan. Sa 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Humingi daw at bibigyan. Hindi yung hingi ka ng kayamanan, hindi kalooban ng Diyos, kapatid. Magiging layaw ka lang. Siyempre, hilingin mo, saan ka mahina? Ang kailangan mo nang gawin, makasunod ka dapat muna sa Kanya. Kapag sinasabi dito, kung anong mga kailangan mo, ibibigay rin ng Panginoon yan. Hindi naman yung kayamanan. Kung mabuhay ka lang, ang kailangan natin na mabuhay, nandun ay binigay ng Diyos, sapat. Ang kailangan needs, nasagot ng Diyos sa atin. Pero ang wants, ang hindi nasasagot. Ang needs natin para mabuhay nandun, kahit kakain ka lang ng gulay, mabubuhay ka eh. Kahit ano yung kamuti ng kain mo, saging, mabubuhay ka eh. Yung needs mo para mabuhay nandun. Kaya na yung wants mo, yung mga nais mo ang wala. Marami tayong wants, gusto nating marating kahit buwan eh. O ibang planeta, gusto nating marating eh. Pag magkaroon ka ng konting kayamanan, gusto mong dagdagan. Maraming wants. Diba? Pero ang needs nandun na. Ang wants lang ang wala. Sabi nga sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, "Tatapat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Kumbaga, pag nahanap mo na ang kaharian ni Kristo, yung mga bagay na kailangan mo, idadagdag na lang sa iyo yan. Hindi mo na kailangang hanapin o hingin, ibibigay kusa yan ng Panginoon. Ang mahalagay, nandoon ka sa Kanya. Kaya kailangan tayong humiling, kapatid, sapagkat hindi naman natin talaga kayang ituwid ang ating sarili. Dito nga sa aklat ng Jeremias, chapter 10, verse 23 na sinasabi, "O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang." Hindi natin kayang ituwid, mga kapatid, ang ating sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang hakbang. Kaya nga sinabi ng Panginoon Jesus dito sa aklat ng Juan, chapter 15, verse 5 na sinasabi, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ay siya ay magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa." Pag hiwalay tayo kay Kristo, mga kapatid, wala tayong magagawa. So dito sa aklat ng Filipos, chapter 4, verse 13 na sinasabi, "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin." Ang kalakasan po ay galing sa Diyos. Magagawa lang natin ang lahat ng mga iniutos ng Diyos kung bibigyan niya tayo ng lakas. Kung mayroon tayo, dapat gawin. Yung lakas, may sarili na tayong lakas. Kaya lang hindi sapat para maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kailangan tayong dumalangin sa Kanya. Humingi ng tulong. Humingi ng kalakasan. Sapagkat siya ang nagbibigay ng kalakasan. Kahit ang pagnanasa po na masunod natin ang Kanyang kalooban ay siya pa rin ang nagbigay. Ito sa aklat ng Filipos pa rin, chapter 2, verse 13 na sinasabi, "Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban." Nagmumula pa rin sa Diyos. Pero nandoon sa sarili mo, may dapat natin gawin, kaya nandoon yung magpigil ka sa iyong sarili. Hindi mo nasusundin yung gusto mo, sapagkat ang gusto nito ay maraming gawin. O ano na lang, na hindi naman kalooban ng Diyos. Ito nga sabi dito sa Galatia, chapter 5, verse 16 to 17. "Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay magkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin."
Yung Espiritu Santo, iba ang ninanais nun. Yung pagsunod sa utos ng Diyos, yun yung gusto niyang ipagawa sa iyo. Kaya lang, itong laman natin, ang gusto naman, yung hindi kalooban ng Diyos ang gawin. Pero nandun na ang pagpipigil sa ating sarili. Kaya tayo manalangin sa Diyos, sapagkat hindi nga natin kayang gawin. Hihingi tayo sa Kanya ng tulong, sapagkat sa Kanya nang gagaling ang kalakasan. Ang pagnanasa na magawa natin ang Kanyang kalooban ang gagaling sa Kanya. Kaya, hihingi tayo sa Kanya ng tulong, manalangin na walang patid. Yun yung utos. Dito sa aklat ng unang Pedro, chapter 5, verse 10 na sinasabi, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Yung pala'y palalakasin din pala tayo ng Panginoon. Yung mga dinadaanan natin ngayon, isang pagsubok lang yan, nahihirapan tayo. Ito rin sa aklat ng Pedro, chapter 1, verse 7 na sinasabi, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikalulalhati at ikararangal sa pagkapahayag ni Jesucristo. Ang ginto, di ba sinusubok yun? Sinusubok sa apoy nila dati para makita kung tunay na ginto. Kung tanso lang yung mangingitim pag ginto, lalong kumikintab habang sinusunog. Ang ginto na sinusubok, na nasisira lang naman, lalo na ang pananampalataya, lalong subukin sapagkat ang pananampalataya, yun yung magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sinusubok tayo sa sandaling panahon. Pero sabi dito sa chapter 5, verse 10, napalalakasin din tayo ng Diyos. Sandaling panahon tayong sinusubok, siya rin ang magpapalakas sa atin. Hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kayang gawin. Dito sa aklat ng unang Korinto, chapter 10, verse 13 na sinasabi, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na kayo'y tuksoin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Gagawa ang Panginoon ng paraan. Kung kayo humihingi, kung tayo humihingi sa Kanya, kung tayo dumadalangin, gagawa ang Diyos ng paraan. Kung sumusunod na tayo sa utos, simpleng utos na manalangin, humingi ka sa Diyos, masusunod mo yan, magagawa mo sapagkat siya ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. Kunwari, ang hirap magpatawad. Lord, alisin niyo po sa puso kong galit. Hirap po akong magpatawad, turuan niyo po magpatawad. Bigyan niyo ang pusong nagpapatawad, Panginoon. Kung galit ka sa iyong kaaway, Lord, alisin niyo po yung galit ko. Nagagalit po sa aking kaaway. Hindi po ako marunong magpatawad. Hindi ko kayang ibigin ang aking kaaway, Panginoon. Hindi ko sa kayang gawa ng mabuti. Humilin ka sa Kanya. Sapagkat siya ang nagbibigay ng pagnanasa, maisagawa mo ayon sa Kanyang kalooban. Siya ang nagbibigay ng kalakasan. Yun yung kailangan nating gawin. Humiling sa Kanya. Dito pa sa aklat ng awit, chapter 37, verse 23 to 24 na sinasabi, ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon at siya ay nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kanang kamay. Diyos pala nagpapatatag ng ating lakad. Pag nabuwal tayo, hindi tayo lubusan napapahiga sapagkat ang Diyos ay umaalalay sa atin. Ang kailangan lamang ay tumawag sa Diyos, dumalangin tayo para tayo Kanyang palakasin. Masunod natin ang Kanyang utos na dumalangin kayong walang patid. Yung sa aklat ng unang Thessalonica chapter 5 verse 17. At habang ginagawa natin, nahihirapan tayo, kaya tinatawagan natin ang Diyos, may nasunod pa tayong ibang utos. Kaya ito sa aklat ng Lucas chapter 10 verse 27. At pagsagot ni Jesus ay sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun pala, ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso mo. Puso mo lagi ang Diyos. Hirap ka eh. Hirap kang lumakad, hirap kang makasunod, kaya lagi mo siyang tinatawagan na sa puso mo lagi ang Panginoon.
ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo. Diba? Lagi mo siyang iniisip. Kaya't naibig mo siya ng buong pag-iisip. Kasi nga nahihirapan ka. Kaya't nasunod mo ang utos na iniibig mo siya ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo. At dahil niisip mo siya lagi, inibig mo siya ng buong lakas mo. Ang katawan mo ginagamit mo sa mabuti. Hindi mo ginagamit sa kalukuhan, hindi ka gumagawa ng masama. Kaya't iniibig mo ang Panginoon ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pagkatao mo. Paano raw ang pag-ibig sa Diyos? Paano mo sabing iniibig ang Diyos? Ito sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 15 na sinasabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Yun pala, sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Inibig ba natin ang Diyos, mga kapatid? Kung iniibig natin ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Tayo yung lumalakad sa makitid na landas na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong niyaon. Tatakuhin natin ang ating sarili, mga kapatid. Iayon natin sa mga aral na ating narinig. Kung hindi pa naayon doon, pakinggan natin ang ating napag-aralan sa mga nakaraan. Paano magiging anak ng Diyos doon po sa aking YouTube channel, Peter DC77. Pakibisita nyo lang po doon, manood po kayo ron. At marami pong mga spiritual na awitin din magpapalakas sa atin doon, nagpapaalala sa atin. Nandun ko rin po naka-upload. So maraming salamat, mga kapatid. Naway pagpalain tayo lahat ng Diyos sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos, mga kapatid, purihin.